Magandang araw mga Lods. Ayan, dinalaw tayo ni Nanay Elizabeth. Ayan. Nagpaano siya mga Lods. Pina-gender niya yung kanyang mga alaga mga Lods. Sabay dinagdagan niya yung entry niya sa raffle mga Lods. Ayan mga idol. Let it, bang, bang. Ayan, ito nga pala yung si Lods. Hi! Shout out! Si Beth Zapata, ayan. Dito lang yan, pero may bahay na sa San Bartolome, ayan. Ayan. Ayun mga Lord, si Nanay Beth Zapata, ayan. Ayaw patawag ng ni Lods eh. Si Nanay kalug to eh. Masarap siyang kausap. Ayaw patawag ng bata pa daw siya, sabi niya. Kaya si Nanay tamang tropa lang. Ayan. Kaya kung halimbawa, bakit tinanggal ko naman yung audio nito mga Lods? Total yung pakay ni Nanay o ni Lods Zapata, ni Nanay Elizabeth, kumbaga pa-gender niya sana yung mga alaga niyang na ibon. May dala siyang African at saka yun, yung mga kids. Sa mga kids, alam natin yun. Pero yung yung sa Alps, sabi ko na, di tayo marunong yan, sabi ko. Ang alam ko lang dyan, yung malapad ang buntot, malaki ang ulo, tapos matulis yung tuka, tsaka malapad, ayan. Yun lang ang alam ko. Pero yan, sabi ko pa DNA. Pa DNA yan, mas mahal pa yung DNA kesa sa ibon, mga Lods. Kaya sabi ko, pasensya ka na, hindi ko doon. Doon lang in-ID ko yung yung mga kits niya yan. Kasi meron dyan medyo mahirap lalo yung mga ino. Mahirap i-ID yan kasi minsan parehas yan eh. May mga bata pa yung mga dala niya. So yan mga Lods, tapos nagdagdag siya ng entry niya. Totally, ang entry niya ngayon, bali, 9 na. Dati 3. Ngayon, nagdagdag siya ng, tawag na ito, 6. Ayan. Totally, ito na, yan, di ko lang nasabi sa kanya. Gawin ko ng yung mo entry. Para, patas. Kasi iba, pag nag-entry yung 100 pito. Ayan, si Nanay, gawin na natin Lods Zapata. Gawin na natin 10. Ayan. Parang lang, partida lang kay Nanay ito. Ayan, 10. Gawin na natin 10 para kahit papaano pare-parehas yung laban. Ayan mga Lods, salamat sa kay Lods Elizabeth Zapata. Ayan. Marinig mo kami magkukwentuhan nito mga Lods, kasi ayaw patawag natin ni Nanay ka. Tamang lang, parang kakwentuhan mo yung katropa mo, ganun lang. Natatawa nga si Commander eh. Kasi totally ito, taga rito lang yan sa amin. Although hindi ko siya kilala dati. Yung binan ko, although wala na yung binan ko, tsaka yung mga matatanda rito kilala niya na kilala ko rin naman. Kaya si Nanay. Dito lang yan. Tapos may bahay lang sila uli sa may San Bartolome, sa may Holy Cross. Yan. Shout out sa'yo na pati na rin sa mga mo. Di niya nabanggit yung yung mga apo niya pero na rin natin. Totally si Nanay, ang niya, pinalalagay niyang pangalan dito, Ruan Sander, yan. Ngayon, huwag mong kalimutan Ruan Sander, yan. Yan yung pinapalistan niya. Totally, yung Ruan Sander na Elizabeth, yun yung ilalagay kong 7 entry. Ganun na lang para hindi magulo. Ayan, para malinaw. Yung isang entry mo, Elizabeth Zapata, yun yung 3. Tapos yung Ruan Sander, ito yung 7 na entry. Dinagdagan ko na ng isa kasi para pare-parehas.
Ayan mga lods, tuloy na tayo sa ating kasi merong dito merong sa akin nag-text sa akin sa Messenger. Pala mga lods, maalala ko, meron pala kagabi na totally hapon yun na nag-entry din si Paul Benavente, yan. 7 rin yan. Kumbaga, umentry din sa 7. So ngayon, babanggitin ko yung yung mga pangalan muna pala bago tayo dumako dun sa yung mga tanong. At pasensya na rin kay Lods Alan Barrientos. Alex ako ng Alex naduduling ako, pasensya na mga Lods kasi medyo malabo na yung ilong natin sabi niya, Lods correction, sabi niya Alan okay mga Lods although naman yun, nakalista naman dito talaga yung pangalan, kaya lang lang minsan, yun nga sabi ko sa inyo, minsan nagkakamali tayo sa pagbigkas. Mga Lods, magpasensya nyo na mga idol. So ngayon, banggitin ko ulit yung mga kasali mga Lods para kasi yan, gagaya yan. Maganda rin yung re-recount o nagre-recall para at least kung may konting error naayos natin. So ngayon, i-recall ko ulit yung mga kasali. Ito na sila: Mel Ordoña, Elizabeth Zapata, Densky Paracale, Eric Sitar, Gary Miklat, Reniel Aculeta, Jo Marie Cadjao, Alan Barrientos, yan mga Lods, Jerome Cabrera, Alexander Canlas, Marcelino, Paul Benavente, yan. At saka itong totally yung huli na Ruan Sander, hindi ko lang kung apo ni Idol to ni Lods Elizabeth Zapata. Sabi niya, siya yung ilista mo, sabi niya, yun. Kaya shout out sa'yo, di ko lang kung babae to o lalaki, hindi nabanggit ni Lods. Shout out sa'yo Ruan, yan. In-entry ka ng, di ko lang kung lola mo o siguro apo niya to, sigurado Ayan, shout out sa inyong maglola. Lods Elizabeth Zapata at kay Ruan Sander, yan. Dito lang yan mga Lods, sa may si nanay sa sa San Bartolome na nakatira, pero dati yata dito lang sila sa may Jojo. Ayan mga Lods, balik na tayo doon sa doon sa sinasabi ko kanina. Ayun mga Lods, balik tayo dito sa may nagtatanong, si June Buensalida, yan. Ayan, totally ito, binasa ko na yung niya, yung ni Lods, ang tanong niya, patungkol dun sa inahin na pinatay yung kanyang inakay. Yan. Kasi, may mga ibang daw to, sabi ni Lods, inalis na niya, may ibang inakay. Kasi kaya iniwan niya yon kasi nga hindi pa marunong lumipad. Although normal yun, gano'n naman talaga na pag yung mga alaga natin may bumababa na tapos marunong tumuka, inaalis na talaga yon. Ngayon ang ni Lods, bakit yung isang natira pinatay ng hen yung inakay mga Lods? Totally Lods, ganito yung mga sa akin, kahit nandyan pa yung yung mga inakay niya, umiitlog yun, wala namang problema diba yung sa'yo, ayon sa pagkabasa ko, inalis mo na yung iba kasi karapat dapat nang alisin, tapos may natira dahil hindi pa marunong lumipad o hindi pa kaya yung sarili, sa madaling salita. Ngayon pinatay siya nung inahin dahil mangingitlog na. Totally hindi man ganun yung Lods. Meron talagang attitude ang minsan ng ibon, ganun yun. Kasi ako ganito, kwento ko sa iyo yung sa akin meron akong rito, yellow bull, tsaka opaline yan. Yung hen doon, yung yellow bull. Okay naman nung una. Nag-breed siya. Walang naging problema hanggang naalis ko yung mga Nung pangalawa niyang pag isa, kumbaga second clutch,
O yun, napansin ko, kung sino yung pinakapanganay, yung mga maliliit din niya inaano yung panganay naman ang pinapatay niya. Inaano niya yun. Totally, kinakagat niya sa sa may bandang ilong, kaya wasak ang ilong nung wasak ang ilong ng inakay, kawawa. Patay yun. So, nung sumunod na clutch uli, ganun na naman. So, nakadalawa siya. So, ngayon, ang ginawa ko kasi mahusay siyang mamisa. Sabi ko ito, pag lumalaki na yung mga inakay niya, meron siyang pinapatay na isa. So, ang ginawa ko, ngayon, totally ginawa ko na ngayon, nung nakapisa siya, yun yung marumi ang cage, di ba? Hindi ko siya maano. Kasi walang Tsaka ayaw kong galawin kasi baka magtampo. Napapansin nyo yung maruming, yung nest box niya. Yung nagbabasa. O yun, isa pa rin problema yun, nagbabasa yung cage. So ginawa ko, inalis ko na yung ibang inakay, yung lumalaki na, ang tinira ko yung maliit. Kasi ang attitude naman nun, nung sa akin, yung malaki, pag may balahibo na, tsaka niya yayariin. Ang pakiwari ko dun, parang nagsiselo siya. Siguro yung unang lumaki, mga hen. Mga babae. Yung napansin ko kasi yung siyempre hayop yan mga lods. Parang kakastayan yung anak paglabas. Yun, doon siya nagagalit. Kaya iniisip niya siguro yung ganon. May kaagaw siya sa pag-ibig niya mga lods. Ayun. Kaya tinitira niya, pinapatay. So ayun, ang ginawa natin, naiwasan natin yun ang ginawa ko. Yung nakaraan din ganon, wala nang namatay kasi nung medyo nagkakabalahibo na sila, basta yung lumalaki na, di ba? Ang pinapatay niya kasi incomplete ng balahibo. Yun, kinukuha ko na yun. Ganun ang ginagawa ko. Ngayon, itong huli, ito lang. Itong bago niyang mga inakay, kinuha ko na yung may mga balahibo, kahit hindi pa naman pinampong ko na. Ang tinira ko yung maliit. So, pag yun lalaki na, medyo nakukompleto na, kukunin ko na yun. Hindi ko na antayin na patayin niya. So, attitude na ng ibon yan, Lods. Yan, ginawa kong halimbawa yung baliktad lang tayo kasi yung tinitira niya yung maliit. Yung sa'yo, yung inakay na maliit ang tinitira. So, ganito, Lods. Ang payo ko sa'yo, kung meron kang ibang breeder, may ibang breeder ka, ang gawin mo, pag medyo lumalaki na sila tapos, di ba, may aalisin ka na. Sabi mo hindi pa niya kaya. So, ibig sabihin, kahit pa paano, malaki na yon. Sabi mo, hindi pa nga niya kaya lumipad. So, kahit pa paano, may balahibo na yon. Kung meron kang ibang breeder, kunin mo na lahat yun. Huwag kang magtitira na. Bawa, inawat mo na. Sabi mo nga, mangingitlog na, di ba, no? Pag kinuha mo yon, kuhanin mo na, isama mo na yon, paampon mo na lang sa ibang mong breeder, paposter mo na lang. Kasi, ang tendency niya, kakatayin niya yan, mga lods. Gugurgurin niya yan. Kaya yun ang solusyon dyan kasi pag naging ganyan na yung ibon, wala na tayong ron. Magiging ugali na niya yun. Ako, nung una inisip ko baka lang nagselo. Kaya nung pangalawa, ganun ulit. Kaya para maiwasan nating mamatayan tayo ng ganyan. So alisin mo na. Tsaka yan mga lods. Ito, pan-general na. Maging mapagmatsyag kayo, tingnan nyo, obserbahan nyo yung ugali ng mga ibon nyo. Kasi may kanya-kanyang attitude dyan, mga lods. Ako ngayon dito, yung may mga ugali kung sabihin na natin hindi maganda ugali ng ibon. Yan. Yung isa, nanggugurgur. Madaling salita, nakapapatay niya yung mga niya, yung mga inakay niya. Ngayon itong isa naman, pero mahusay yun, lods, mahusay maglimlim. Tapos fertile, okay. Ang problema lang niya, pag lumalaki na, pinapatay niya. So, may solusyon naman doon. Yun, alisin mo. Diba, no? Tapos, isa ko, pinabalahibuhan naman niya. Oh, hindi rin maganda yon. Ngayon, nakita ko, puro kalbo yung yung mga inakay. Hindi pa masyadong tumutubo, kinakalbo na. So, ang ginawa ko naman dito, nung nakita kong ganyan sila, halos lahat yung mga inakay niya, nagtira lang ako ng isa, yung maliit pa. Tapos kinalat ko yung mga inakay. Kung sa sila pwede, by size yun eh. Kung sa yung mga breeder ko nakasukat yun, pinaglalagay ko.
Although yung mga ano naman, tinatanggap naman nilang ano, inaampun naman nila, wala naman problema. Kaya, so wala na akong problema doon sa mga ganon. Sana wala na ganung attitude kasi minsan ano, na irritation yan eh. Hindi ko alam kung bakit. Kaya kagaya na nangangalbo, binibigyan ko naman ng ano, baka ayaw niya na nagsawa na siguro sa balat ng itlog. Kaya siguro minsan ito, bibili ako ng ano, pag medyo naligaw ako sa ano, bibili ako ng cattle bone. Kasi yung cattle bone matigas kesa yung, hindi ko naman sinasabi pangit yung mineral, bumibili naman ako. Kaya lang, minsan isang araw lang, ubos eh. 20 pesos eh. Kumantala yung cattle bone, bibili ka eh, magkano lang naman ang cattle bone. Minsan hinahati-hati ko pa yun, matagal yun, matigas kasi yun eh. Mineral block kasi, maksayado. Para sa akin maksayado kasi na ano, ang bilis nilang kutkutin. Minsan kasi kinukut-kut lang ng ibon niya pero hindi naman niya kinakain lahat. Parang nakangati lang yung ano. Ayun. Yun yung isang ano natin mga idol. Sana nakatulong sa iyo yung Lods yung ano ko. Tapos yung isa naman na nagtatanong si Edel Vierla, ano to? Ano na lang Lods napipilipit yung dila ko. Tawagin na lang kitang ano, Edel Inano, yan. Villarreal ba yan? Villarreal, yan. Ayan, Edel Villarreal, o Edel Nano, yan. Sa madaling salita, Lods, nahirapan yung aking ano, dila. Kasi kanina pa ako nagdadadaldal eh, kaya mula umaga, aga ko kasing nagising, kwento nga kami ni Commander, habang naglalabas siya, habang nagkakape naman ako, tapos dumating si Idol. Kaya, ano, kumbaga sa pambura o ano, sa lapis, napudpud na. Kaya medyo minsan napipilipit na. Napipilipit na. Pasensya na kayo mga Lods. Ayan. Ito naman, sabi niya, good day po Lods. Sabi niya, tanong ko lang po Lods. Sabi niya, kung pwede po ba na malaman ano po vitamins binibigay niyo sa breeder ng parakeets. Kasi po yung akin po Lods, sabi niya 7 months na din po sila Lods, hindi pa po nagbe-breed. Tapos paminsan nasa nest box lang po sila. So ibig sabihin ang problem ni Idol yung ano, 7 buwan na yung ibon niya, hindi pa nagbe-breed. Ayan. Ngayon ganito Lods, una-una siguruhin mo baka parehasan yan. Parehas na kakyan. Di ba, no? Number 1 nyo. Kasi minsan ganun eh. May nagtanong din sa akin sa text. 1 taon na daw mahigit yung ibon niya. Bakit yung sa akin 1 taon mahigit na eh? Hindi ano. Parehas lalaki. Hindi talaga itlog yun. Kasi parehas may itlog. Di ba ganun mga Lods ha? Nangyayari yan. Minsan naman parehas babae. Ang daming itlog. Parehas babae. So ganito Lods yun sa'yo, ano lang naman yan, simple lang naman yan. Sabi mo nga, 7 months na sila. Sa totoo mga Lods, ito, sa akin by experience ko, yung 7 months, hindi ako nagbe-breed ng 7 months. Totally, yung 7 buwan, nasa flying cage ko pa yan. Ganito yan mga Lods. Ibigay ko na lang sa iyo yung idea. Ganito, yung idea ko kasi nagtanong ka sa akin, so ibibigay ko yung idea ko. Ganito Lods, ako, pag nagbe-breed ako, pinababayaan akong tumanda sa flying cage. Kahit sabihin mong green na, blue na yung ilong, tapos kulay brown na talaga yung ano, tinitingnan ko yung edad. Ngayon, pag umabot na, kasi ako pag nag-breed ako, 10 months, minsan, medyo pag gusto ko na yan, 8 months, gano'n, 9. Pero karamihan na ano ko, 10 months. So, di na sa flying cage sila, no? Doon pa lang sa flying cage kasi, nakikita ko na yung potential na magpapares. Minsan, nagkakatsangan na yan, mga Lods, pero hindi iitlog kasi wala silang pugad. So, alam ko na yung kung sino yung pares. Titingnan ko ngayon, ito, nasa 8 buwan o 9 na to. Sa nakikita ko, kumakatsang na. Ayun, kukunin ko yun, Lods. Yung pares na yun.
Hihiwalay ko na yon. So kung mga nasa 8 o 9 months yon, dahil doon wala silang peso, magulo kasi yan pag marami eh. Paglagay ko yan sa sa breeding cage, kumbaga kukumpletuhin ko na yung kailangan nila. Minsan lods paglagay mo magkakatsangan na yan, yung ding araw na yun. So madaling salita, hindi ka bibilang ng kasi na yun sa totoo ang ibon, pag yung nasa edad na yan, talagang matured na. May itlog na sa loob yan. Kahit walang kakatsang dyan, lots. May itlog na sa loob yan. Kaya nga minsan kusang iitlog yan walang similya. So ibig sabihin may itlog na sa loob, wala lang similya, di ba? Yung malilit na itlog na, di ba? Kagaya sa manok, pag kinakatay natin. Meron na yan. So ngayon, pag nagkaroon siya ng pares, nilagay mo sa breeding cage. Madalas ganun. Paglagay ko, nagkakatsangan na yan. Kasi nga, pares na sila. Talagang nagpares na. So, nung nagkaroon sila ng sariling kwarto, kumbaga, ayun na. Di ba, no? So, bibilang ka ngayon ng ilang araw lang o pinakamatagal, 1 linggo. May itlog na yun, lods. Kasi nga, wala pa 1 linggo Meron akong ganung ibon. Sabi mo, kinatsang lang ngayon. Kinabukasan, nandun na sa loob. Umitlog na. Nagduda ako ron kasi sabi ko walang similya to kasi bali kahapon lang tapos kinabukasan umitlog na. Sabi ko walang walang similya. Pero pinabayaan ko. Uy, kalahin mo meron namang merong hindi napisa pero ang napisa yata 3. 5 yung itlog, 3 yung napisa. Ganun yan, lods. Mabilis. Kaya pinaka-the best talagang magpares ka. Yung bata pa, pagsasamahin mo sa cage na may hindi maganda yun. Kasi nasanay na yung ibon na gano'n. Wala na sa kanya. Kaya kahit nasa edad na minsan, ang tagal umitlog. Ang tagal magpares. Kumbaga, parang mapagsawaan na nila yung buhay nila. So, pinaka-the best, pag kayo, balak nyo mag-pairing na success. Yung sabihin yung matagumpay, gano'n. Yun, kung malaki yung area mo, ilagay mo sa breeding cage, sa flying cage. Yun, bayaan mo sila magpares. Kung di ka rin lang nagpa-project pa, nagpaparami ka pala. Yun, makikita mo ron, magpapares yan. So, tsaka mo lang ilagay sa, sa breeding cage mo. Yun, mabilis yun. Kasi baka mamaya Lods, Lods Edel. Baka mula pagkabata, nandyan yan. Wala, hindi yan. Kasi parang nagkasawaan yan Ngayon, ang gawin mo ganito. Although bata pa to, Lods Para sa akin, 7 months. Siguro, antay ka pa ng 2 months o 3 months. Bayaan mo lang sila. Bayaan mo lang. Kasi bata pa naman yan Ngayon, kung umabot yung edad niya, Lods, wala ka wala talaga. Meron talagang ganyan. Na talagang hindi sila Minsan nga sa akin, parang kinatsang na. Pero wala, hindi pumapasok sa nest box. Ewan ko parang kumbaga sa tao, init lang ng katawan para tapos sabay wala lang, ganun. Kumbaga sa hindi niya talaga mahal, di ba? Parang hindi talaga pares. So kung may isa kang option para may option ka, pag talaga hindi nagpapares yan, kung meron kang ibang ibon, mamili ka na lang. Kunin mo yung isa, ihanap mo ng ibang pares, tapos yung isa, ihanap mo ng ibang pares. Pag-iwalayin mo na lang kasi yan. Sa mga ganyang kaso, ako kinakalas ko yan, Lods, kasi walang mangyayari kung nagpaparami ka. Pero kung di ka naman naiinip, halimbawa parang kung dumami, kung hindi, okay lang yan. Pero kung nagpaparami ka, hindi magandang yan. Hindi magandang senyalis. Ihanap mo na namang ibang kapares, Lods. So yun yung kaya kong ipayo sa'yo, idol. Kasi kaya nga lagi kong nilalagay minsan, na-apply ko sa tao yan. Di ba,
Di ba? Kahit tayong tao minsan eh. Di ba? Ito, reality to. Di ba may mga bansa, kahit sa Pilipinas dati, ganun eh. Kahit sa mga laing probinsya, nangyayari pa to. Inirereto ka ng magulang mo doon sa maaaring kaibigan niya, mga anak-anak, di ba, nirereto. Hanggang ngayon, nangyayari to. So, yung dalawa, naging mag-asawa, hindi nila talaga gusto. Ang may gusto yung magulang lang. So, may tendency, hindi niya talaga mahal yung ano. Pero minsan naman, dahil may potential naman silang posibleng magmahalan, maibig yung isa, yun. Tumatagal sila. Pero meron, hindi niya talaga gusto. Kaya minsan talagang sakdo lang maghiwalay na lang yan. Hindi niya gusto yung kaparis niya o kapartner niya, di ba? Sa tao, ganun. So sa ibong ganun din, mga lods. Kumbaga tayo yung parents, pinoforce pairing natin. Di ba? Pinepair natin, pwersahan. So may tendency, may pagkakataon, may ganyan, mga lods. Kaya ako minsan, dahil ako, hindi naman ako, dahil nagpaparami lang naman ako. Di ba, no? Ano yun, nasa flying kids, kung sino yung magpares, yun ang nilalagay ko. Pero minsan naman, kahit force pairing, talaga naman sila yung ganun ang gusto nila. Ayun, madali din. Tapos, nasa edad. Importante yung edad, mga lods. Tsaka pag nag-breeding yan, o nag-itlog yan, nag-inakay, walang sayang. Ganun yan, mga idol. Diba, no? May sasagutin pa ba sana ako kaso bitin na yung ilang buwan na daw na hindi nangingitlog. Ito nga si Lods tinatanong niya pa pala kung ano yung vitamins. Totally, Lods, kung may kung meron kang pambili, bumili ka ng yung Fertibird dyan. Kumbaga fertile bird yun pampafertile ng ibon. Yun, bumili ka nun. Pero hindi ko sure kung tatalab sa mo kasi pampaano yun. Bawal kasi sabihin sa sa YouTube Okay, ito, papalitan ko na lang ibang termino. Pag gumamit ka ng ganyan, sa Paris yun kahawig siya ng na robas yan. Yun lang kasi bawal sa YouTube yung mga lods, yung mga termino Ngayon na lang. Parang robas. Yan. Di ba? Yung kasabihan ng mga paano daw yun, sabi nung Kaya yun, Lord, subukin mo yun. Ngayon, pag kalimbawa, wala ka namang pambili, lang, Lord, sili. Yung yung pulang sili, 1 piraso. Sa loob ng 1 linggo, gawin mo to, ilagyan mo ng sili yung yung seeds. Yung seeds nila, durugin mo yung sili kasi parang kasing laki ng buto yan Durugin mo 1 sili. Sa loob ng 1 linggo, 2 o 3 beses. Yung alternate. Ngayon, pag nakita mong nagkatsanga na, Lods, tigilan mo na. Yan. Yan yung tapos, mo, paggulayin mo, mga talbos ng kamote. Ang gawin mo, 3 beses sa 1 linggo. Yan. Basta kung ano yung kung ano yung pwede ipakain na hindi naman bawal ng mga gulay, mga damo, yan. Para makondisyon yung ibon mo, Lods. Ngayon, kung meron kang dyan, yung tinatawag kong magic plant, yan. Yung Chinese violet, siguro kung nanonood ka na mo na. Tanong ka na lang ulit sa akin patungkol sa Chinese violet kung hindi mo alam, Lods. I-send ko sa iyo sa o kaya punta ka sa messenger, i-send ko sa iyo doon. Andyan naman yung yung messenger ko sa description, Lods. So yun lang muna siguro kasi yung isa hindi aabot, mga Lods, masyado mahaba na yung ating video. Okay, mga Lods, maraming salamat sa panonood. Kung medyo may nasabi akong medyo napilipit ang dila o may pasensya na kayo, mga Lods. Hindi natin sinasadya yun. Ay, mga Lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.